Ang ganda naman ng pendant mo. Sa akin na lang yan. Hindi pwede. Binigay ito sa akin ng mami ko. Ang damot mo naman. Marahas na hinablot ni Ace ang kwintas ng batang si Kian, dahilan upang malaglag ito sa sahig. Ibalik mo yan! Sa akin yan! Sunod-sunod na sigaw ni Kian, saka sinusubukang agawin ng kwintas, ngunit may katangkaran ng batang kalaban niya. Ano ba? Bakit bang kulit mo? Sigaw ni Ace, saka marahas na itinulak ang bata, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Ayan na nga yung kwintas mo! Ang pangit naman yan eh! Muling sambit ang batang si Ace, saka hinagi sa sahig ang kwintas. Ano nangyayari dito? Nagmamadaling lumapit si Nika na marinig ang pag-iyak ng kanyang anak na si Kian. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang dugo sa paa ni Kian. Tumama pala ang bata sa matala sa semento. Anong ginawa mo sa anak ko? Sigaw ni Nika sa batang lalaki na kaharap niya. Kasalanan naman po niya, madamot siya eh. Pero hindi mo siya dapat tinulak. Sinisigawan mo bang anak ko? Sa pagkakataong ito, isang babaeng sopistikada at may mamahaling kasuotan ang dumating sa kanilang harapan. Anong karapatan mo sigawan ng anak ko, Veronica? Muling wika ng babaeng yun. Samantha, kunot ang noon ni Nika na makitang malaking pagbabago ng dating kaibigan. Marangya na ang buhay nito, samantalang pareho silang lumaki sa hirap. 5 taon ang nakalilipas, matalik na magkaibigan sina Sam at Nika. Ngunit dahil sa isang insidente, nagbago ang buhay ni Samantha. Maya-maya lang, isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa harapan ng dalawang babae. Sa pagbaba ng bintana ng kotse, napatingin si Nika sa lalaking nasa loob, dahilan upang malaki ang kanyang mga mata. Ang lalaking to, hindi ba siya yung... Saad ni Nika sa sarili. Napansin naman ni Sam ang tingin na yon at agad na ikinuyom ang kanyang kamay. Anak, kaya mo na yung mabahong bata na yan. Bibila na lang kita ng kung anong gusto mo. Sambit ni Sam. Nagmamadali itong pumasok sa kotse. Let's go. Utos ni Sam. Nanatiling malalim ang iniisip ni Nika at pilit lang inaalala kung saan nakita ang lalaking nasa loob ng sasakyan. Sigurado ako nakita ko ng lalaking yun. Hindi maaari ito. Hindi ba siya yung... Tumingin si Nika sa kanyang anak at naalala ang lalaking nakasama niya sa hotel. Ngunit mabilis na inalis si Nika ang bagay na iniisip at agad na sinugod ang anak niya sa ospital. Samantala, sa loob ng mamahaling sasakyan, naroon si Sam at ang kanyang asawa na si Knight. Pathetic. Akalain mo hindi pa rin nagbabago ang babaeng yun. Bastos pa rin siya makipag-usap. Palibhasa, laki sa squatter. Reklamo ni Sam. Sino ba babaeng yun? Tanong naman ni Knight sa kanya. Wala yun. Isang dating kapitbahay. Kumunutan noon ni Knight sa tinura ng dalaga. Muli siyang dumiretso ng tingin sa bintana at nagpalumbaba. Ngunit may kung anong gumugulo sa kanyang isip. Ang babaeng yun. Nakita ko na siya sa kung saan. Sambit ni Knight sa sarili. Sa kabilang banda, sa loob ng ospital, ay ginamot ng doktor at sugat ang batang si Kian. Mag-iingat ka na sa susunod ha, at saka umiwas ka na sa gulo. Payo ng doktor sa batang si Kian. Opo, Dok. Thank you po. Nakangiti habang magkahawak ng kamay si Kian at ang nanay niyang si Nika patungo sa hallway ng ospital. Kian, dito ka muna ha. Hintayin ko si Mami, may bibilin lang ako. Utos si Nika sa anak na si Kian at umpo naman ang bata sa isang bench at doon naghintay. Opo, Mami. Makalipas ang ilang minuto, isang matandang babae ang lumapit kay Kian at binigyan siya nito ng bulaklak. Bata, ang cute mo naman. Kamukha mong apo kon si Knight. Heto, may bulaklak ako para sa'yo. Sambit ng matanda kay Kian. Salamat po, Lola. Masayang wika ng bata. Napakaganda naman po ng bulaklak na ito, Lola. Alam niyo po, nagmamay-ari po ng flower shop ang nanay ko. Mahilig din po siya sa bulaklak katulad niyo. Ganun ba, apo? Ay baka magkasundo pala kami ng nanay mo. Opo, kapag dumating po siya, papakilala ko kayo. Masayang wika ng bata sa matanda. Maya-maya lang,
Nakita ng matanda ang pendant sa leeg ng bata. Saan mo nakuha ang pendant na ito, bata? Ganitong-ganito ang pendant na binigay ko sa apo kong si Knight noon. Saad ang matanda sa kanya. Binigay po ito sa akin ng mami ko. Sabi niya, sa daddy ko raw po ito. Mami mo? Sinong mami mo? Sabay na napalingon ng dalawa nang marinig ang tinig ng isang lalaki. Sa kanilang harapan ay matikas na nakatayo si Knight kasama ang kanyang mga bodyguard. Bata, ang kwintas na yan. Pwede ko bang makita ang likod ng kwintas? Kunutan noon ng bata habang tinitignan ng lalaking ito. Apo, huwag mo ang harasin itong kawawang bata. May sugat na nga siya sa paa eh. Pagsuway naman ng matanda sa kanya. Si Knight Watson, ang lalaking bilyonaryo na nagmamay-ari ng ilang mall sa bansa. Siya ang apo ng matandang ginang na ito na naospital dahil sa high blood. Pasensya na. Marahan lumuhod si Knight at bahagyang umiti sa bata. Saka ito muling nagsalita. Pwede ko bang makita ang pendant mo, bata? Mahina ang salita ni Knight. Kunutan noong tumingin ng bata kay Knight, saka humilig ang ulo. Sige po, kuya. Pero ingatan niyo po at huwag hatakin na. Naputol na po kasi ito kanina. Sabi sa akin ni nanay, importante ang pendant na to. Napangisi naman si Knight dahil sa tinuran ng bata. Napakabibo mo naman palang bata. O sige, hindi ko naman yan sisirain. Hinawakan ni Knight ang kwintas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nakaukit na Watson sa likod nito. Sa mga oras na yon, isang alaala ang nanumbalik sa kanyang isip 5 taon nang nakakaraan. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sigaw ni Nika na makitang ginagawa ni Knight sa kanyang anak, saka kinuha si Kian at mabilis ito niyakap. Ikaw bang ina ng batang to? Nanlaki ang mga mata ni Nika nang makita ng malapit ang mukha ng lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Ito nga ang lalaking nakasama niya noon, 5 taon nang nakakaraan. Iha, pasensya ka na sa inakto ng anak ko ha. Sambit naman ng matanda. Pasensya na babae. Pero pwede ko bang malaman kung saan yun nakuha ang kwintas na yan? Mariing napalunok si Nika. Galing yun sa daddy ng anak ko. Pasensya na sir, pero may pupuntahan pa kasi kami ng anak ko. Let's go, Kian. Nagmamadaling umalis si Nika at halos hindi ito mapakali. Nang makarating siya sa bahay, agad na kinuha ni Nika ang kwintas ng anak niya saka ito itinago sa drawer. Nay, ano pong problema? Anak, huwag ka na lalapit sa mga taong yun ha, at huwag ka makikipag-usap sa taong hindi mo kilala. Sunod-sunod na paalala ni Nika sa kanyang anak. Sa pagsapit ng gabi, agad na naghanap si Nika sa internet ng tungkol sa lalaking yun. Nagulat na lang siya sa mga bagay na nalaman. Kung ganon, ang lalaking yun ay galing sa mayaman na pamilya. Halos bumagsak ang balikat niya nang mapagtanto ito. Ang tatay ni Kian ay isang bilyonaryo? Saan ni Nika? Paano kung malaman niyang anak niya si Kian? Kukunin niya bang anak ko? At saka bakit kasama niya si Samantha at isang batang lalaki? Ang mga tanong na ito ay tumatakbo sa kanyang isip. Si Samantha at Nika ay dating magkaibigan na lumaki sa mahirap na pamilya. Wala nang magulang si Sam kaya kinupkup siya ng pamilya ni Nika. Ngunit nawala na lang ito ng parang mula isang araw. Samantala, nag-aayos sa si Knight ng mga kailangan para makalabasan ng ospital ang kanyang lola. Knight, apo, nasaan na kaya yung bata kahapon? Iba kasi talaga ang pakaramdam ko sa batang iyon. Para bang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. At saka kamukhang-kamukha mo siya noong bata. Lola, itigil niyo na nga yan. Nakita niyo ba kung gaano katakot ang nanay ng batang yun kahapon? Oo, pero bakit kaya may suot siyang pendant na kapareho na sa atin? Sandaling natigilan si Knight at napabuntong hininga. Tama kayo la, pero baka fake lang ang isang yun. Hindi yun pwedeng mangyari, Knight, kasi pasadyaan ganong kwintas. Lumapit si Knight sa matanda at hinawakan niyang balikat nito. Sige po la, ako nang bahalang mag-imbestiga.
Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Baka makasama pa sa'yo. Okay po ba? Salamat, iho. Pasensya ka na't medyo praning tong lola mo. Kasi naman, yung asawa't anak mo napakasama ng ugali. Tumaas ang kilay ni Knight nang marinig ang bagay na yon. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman ang pagiging istrikto ni Sam. Ngunit sa tuwing nakakaharap ito sa kanya, mabait naman ang pinakikita nito. Sige po, ako nang balang kumausap sa kanya. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Knight ang babaeng nakita niya sa ospital. Sigurado akong nakita ko ng babaeng yun. Saad niya sa sarili. Maya-maya lang, tumama ang tingin niya sa baso na nakapatong sa lamesa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang gabing yon. Tama bang iniisip ko? Siyang babaeng nakasama ko sa kama ng gabi. Nilagyan ng mga kaibigan ko ng gamot ang inumin ko. Dating waitress si Nika sa isang club at ng gabing yon, bigla na lang siyang hinila ni Knight sa isang kwarto at may nangyari sa dalawa. Imposibleng mangyari yon. Si Samantha ang babaeng nabuntis ko, hindi ba? Nalilitong tanong niya sa sarili. Maya-maya lang, agad siya napalingon sa pinto ng kanyang opisina na makita niyang kanyang lola. Apo, tignan mo, may na-harvest akong bulaklak sa garden. Bakit nandito na naman kayo sa opisina? Apo, ayokong makasama yung impakta mong asawa. At saka may ipapasuyo sana ako sa'yo. Kumunatan noon ni Knight sa sinabi ng kanyang lola. Ano po yun? Pwede mo ba itong dalhin doon sa bata nakita natin sa ospital? Palagay kasi talaga ang loob ko sa batang yon. Bumuntong hininga si Knight at nakita nagmamakaawang mukha ng kanyang lola. Kinuha niya ang bulaklak at nagpa siyang ipahanap sa mga tao niya ang address ng babae. Sige po lola, ako nang bahala. Sambit ni Knight na ikinatuwa naman ng matanda. Ngunit sa isip ni Knight, plano naman talaga niyang hanapin ang dalaga dahil nais niyang malinawan sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, abala nag-aayos si Nika na mga gamit ni Kian dahil papasok na ito sa eskwela. Ngunit nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Sino kaya to? Kunot noon niyan saan. Sa pagbukas ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata dahil bumungad sa kanya ang 5 lalaki na nakaitim. Sino kayo? Ikaw po ba si Miss Nika? Pinahanap po kayo ni Sir Knight. Knight? Wala akong kilalang Knight. Nauutal na tugon ng dalaga. We meet again, Miss. Sa hindi kalayuan, narinig ni Nika ang isang pamilyar na tinig. Nagsimulang humawi ang mga lalaki na kaitim upang magbigay daan kay Knight. Nanlalaki naman ang mga mata ni Nika dahil sa nakita. Ikaw? Anya. Kung ganun, tama nga ako na ikaw ang babaeng yun. Mariing napalunok si Nika sa bagay na sinabi ng lalaki. Nay, sino po ang... Si kuya pala ito yung kahapon. Kumunatan noon ni Knight na makita ang bata. Anak mo bang batang yan? Tanong nito. Oo, kaso wala rito ang tatay niya. Matagal nang patay. Mabilis sa paliwanag ni Nika dahilan upang tumas ang kilay ng lalaki. Kung ganun, iba pala ang tatay niya. Anyway, nandito ako dahil gustong ibigay ni Lolang bulaklak na ito sa inyo. Gustong-gusto niya kasi ang anak mo at napakabibo. Isang matamis ang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Nika, saka tinanggap ang bulaklak. Salamat, sir. Oo nga pala. Ako si Knight Watson. Nice to meet you po. Ako si Veronica Lopez. Nika na lang. Ganun ba? Sige, Nika. Muling tumama ang tingin ni Knight sa bata at napansin na suot nito. Pupunta na ba kayo sa school? Ihatid ko na kayo. Alok na lalaki sa kanila. Hindi sir, okay lang. I insist, Miss Nika. Dahil napasaya niyo ang lola ko, I just want to give back sa inyo. Salamat po sir. Just be casual, Nika. Nakangiting sambit ng lalaki. Natulala si Nika habang pinagmamasdan ang mukha nito. Ngayon ko lang napansin ang kagwapuhan niya. Hindi ko alam na ganito pala kagwapo ang daddy ni Kian. Mabilis na iniling ni Nika ang kanyang ulo at inalis sa mga bagay na iniisip. Nabalot ng katahimikan ang loob ng kotse habang bumabiyahe ang mga ito patungo sa eskwelahan ni Kian. Ilan taon ang anak mo? Panimulan tanong ni Knight sa dalaga. 5 years old. Tugon niya.
Kasing edad pala niya ang anak ko. Mariing napalunok si Nika. Marami siya nais itanong sa lalaki, ngunit hindi niya kaya. Sa pagbaba ng dalawa sa kotse, tumama ang tingin ni Knight sa bata. Nasaan ang kwintas niya? Nasa bahay. Nauutal na tugon ni Nika. Sige, aalis na kami, baka maliit si Kian. Nagmamadaling lumakad palayo ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto, sa pagbalik ni Nika sa labas ng school ni Kian, nagulat siya na makitang nandoon pa rin ang kotse ni Knight. Knight, akala ko umalis ka na. Tanong ng dalaga sa lalaki. Gusto sana kita makausap. Nakaramdam ng kaba ang dalaga. Tungkol saan? Sumakay ka muna sa kotse. Ani ng lalaki. Mariing lumunok si Nika at pumasok sa loob. 5 years ago, isang babae na kasama ko sa isang bar at may nangyari sa amin dalawa. Pero dala ng kalasingan, hindi ko na matanda ng itsura niya. Panimulang wika ni Knight sa dalaga. Tumingin siya dito na may seryosong mukha. Sabihin, ikaw bang babae niyan? Dahil pakiramdam ko, mas kamukha mo siya. Sabi mo nga sa akin kung paano mo nabuo ang anak mo. Baka pareho, Sir, nauutal na tugon ni Nika sa kanya. Mariin siya napalunok. Wala akong naaalala na ganyang pangyayari. Baka ibang tao. Besides, hindi rin pamilyar ang itsura mo sa akin. Tugon ni Nika sa kanya. Ganun ba? Sige, salamat. Matapos ang usapan na yon, hinatid ni Knight ang dalaga sa kanyang trabaho at bumalik na sa sarili niyang opisina. Ngunit pakiramdam niya ay may mali talaga sa mga bagay na iyon. Good morning, mahal. Umangat ang tingin ni Knight na marinig ang tinig ng asawang si Samantha. Sam, ikaw pala. Saad ng lalaki. Bakit parang hindi ka masaya na makita ako? Tanong ni Sam. Tahimik lang ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Sam, sabi mo sa akin, paano tayo nagkakilala 5 years ago? Nanlaki ang mga mata ni Sam nang biglang itanong nito ang mga bagay na yon. Mariin siya lumunok at nagsalita. Siyempre, di ba? Isa akong waitress doon sa bar at hinablot mo ko. Doon nagsimula ang lahat. Ngumiti si Samantha. Mabuti na lang at naalala niyang kinuwento ng dati niyang kaibigan na si Nika. Tama ka. Ganun nga. Matipid na tugon ni Knight. By the way, Knight, family day nga pala sa school ni Ace next week. Pupunta tayo ha. Gusto kong ipakita sa mga amiga ko kung gaano kagwapong asawa ko. Nagsimulan tumipa ng mga letras si Knight sa keyboard. Hindi niya alam kung bakit, ngunit madalas na malamig ang pakikitungo niya sa asawa. May meeting ako next week. Pasensya na. Meeting na naman? Lagi ka nalang ganyan. I'm sorry. Bawi na lang ako sa susunod. Isang buntong hininga ang ginawa ni Sam at wala nang nagawa. Makalipas ang 1 linggo, muli na namang bumisita ang lola ni Knight sa kanyang opisina, dahilan upang mapabuntong hininga ang binata. Ay, lola, nandito na naman kayo. Oo, apo. Kasi naman, ayaw mong ibigay ang address ng babaeng nakausap natin sa ospital eh. Ako na sanang pupunta sa kanya. Masama sa kalusugan niyo, masyadong pagbabiyahe la. Kung ganun na po, ikaw na lang magbigay nitong bulaklak ko sa kanya. Sambit ng matanda. Napahagod naman sa sentido si Knight dahil sa utos ng kanyang lola. Sige na, apo. Paglalambing pa nito. Ay, sige pula. Ako nang bahala. Para naman ako naliligaw nito. Inis na wika ni Knight. Nako, kung siya nga liligawan mo, magiging masaya ako. La, hindi tama yun. Kasal ako. Oh, ano? Matagal ko na sinabi dati na hiwalayan mo na yung Samantha na yan. Kaso ayaw mo. Kasi may anak kami. Jesus, hindi mo naman kamukha. La, tama na. Sige na po. Dadaling ko na tong bulaklak. O sige apo. Salamat ha. Masayang pangungulit ang matanda. Samantala, nakalukip-kip at iritabling nakatingin si Samantha sa mga batang naglalaro ngayon sa isang malaking soccer field. Ito kasi ang araw ng family day at tulad ng sinabi ni Knight, hindi siya nakapunta. Hey, honey, kumusta? Nalit ba ako? Saad ng isang lalaki na ngayon ay kararating lang sa school ni Ace. Hindi, on time ka naman kaysa sa asawa kong walang silbi. Bakit? Ano naman problema mo kay Knight?
Hindi niya kasi pinahalagan tong anak niya. Baka naman kasi nararamdaman niyang hindi niya anak ang batang yan. Mariing kinurot ni Samantha ang labi ng lalaking kasama niya. Glenn, kung hindi ka tatahimik, papatahimikin kita habang buhay. Galit na wika ng babae sa kabinitawan ng nguso nito. Aray ha? Bakit? Totoo lang naman ang sinabi ko, hindi ba? Sino ba mag-aakala na ipapaako mong anak natin sa lalaki yun para sa pera? Tinapunan niya ng matalo sa tingin si Glenn at natahimik na lang ito. Well, you have a point. Mabuti na rin siguro na ikaw ang pumunta dito dahil ikaw naman talagang ama ng batang to. Also, buti na lang at tatanga-tanga yung si Nika. Ano nga bang ginawa mo nun? Tanong ng lalaki sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Kinopya ko ang kwintas na binigay sa kanya noong mayaman na lalaki. Mabuti na lang at hindi ako nagkamali. Nang panahon na yon, nasa ospital si Nika dahil inatake ang nanay niya. At ako naman, sinundo ng mga lalaking tauhan ni Knight at pinagkamalan siya. Paliwanag ni Samantha kay Glenn. Jack pa talaga tayo sa lalaking yun. Ang galing mo talaga. Pakis nga. Gamit ang palad ni Samantha, hinampas niya ang nguso ni Glenn at tinignan ito ng masama. Tumahimik ka dyan at magsisimula ng family day ni Ace. Samantala, nagsimula na rin ang family day sa eskwelahan ni Kian. Hindi man pinakikita ng bata, nababakas pa rin ang lungkot sa kanyang mukha dahil siya lang ang walang kasamang tatay sa school. Anak, huwag ka nang malungkot ha. Nandito naman ako eh. Ako magiging mami at daddy mo. Ngumiti si Kian dahil sa sinabi ng kanyang nanay. Opo, Nay. Maya-maya lang, isang magarbong kotse ang tumigil sa labas ng gate dahilan upang mapalingon ng mga tao dito. Sino yan? Tanong ng mga tao sa paligid. Sa pagbukas ng pinto ng kotse, lumabas mula sa loob ang lalaking si Knight. May dala itong bulaklak at lumakad ang diretsyo patungo sa kinaroroonan ni Nika. Natulala ang dalaga dahil sa ginawa nito. Nika, this is from my grandma. Pinabibigay niya ulit sa inyo. Sambit ni Knight. Salamat. Nika, ang gwapo naman pala ng asawa mo. Oo nga, carbon copy ng anak mo oh. Mabuti naman, may kasama naman palang tatay itong si Kian. Sabi mo kanina wala. Sunod-sunod ang kantsaw ng mga tao sa paligid ni Nika. Napapangiwi na lang ang dalaga dahil sa mga sinasabi nito. Kunat noon naman si Knight habang nakatingin sa paligid. Noon lang niya naalala na ang araw na ito ay family day pala ng mga bata. Tumingin si Knight kay Kian at nakitang wala itong kasamang tatay. Uy, huwag kayong ganyan. Hindi ko siya tatay. I'm sorry dahil medyo nalita ko, Nika. Start na bang family day? Sabat ni Knight. Kunutan noon ni Nika at nababalot ang pagtatakang kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Knight at marahang nilapit ang mukha sa mukha ni Nika. Just go with the flow. Bulong ni Knight sa dalaga. Yay! Meron na akong daddy! Masayang sigaw naman ni Kian at agad na tumalon, saka yumakap sa lalaking si Knight. Nanlaki ang mga mata ni Knight, ngunit bahagyan na pangiti na maramdaman ang yakap ng bata. Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang puso at nakaramdam ng kakaibang lukso ng dugo. Kian, huwag kang basta-basta yumakap sa kanya. Pagsaway naman ni Nika na may halong kaba sa puso. It's okay, ako nang bahala. Tugon naman ni Knight. Binuhat niya si Kian at sinampa pa sa kanyang balikat. Natulala ang mga mata ni Nika na makitang ganitong eksena. Hindi niya akalain na muling magkikita ang mag-ama at ngayon ay palagay pa ang loob nito sa isa't isa. Let's go, Nika. Saad ni Knight. Nilahad niya ang kamay sa harapan ni Nika. Mariing napalunok ang dalaga, ngunit tinanggap din niya ang kamay nito. Mabilis at tumibok ang kanyang puso na maramdaman ang init ng palad ni Knight. Pakiramdam niya, muling bumalik ang damdamin niya nung gabing yun. Okay everyone, ang laro natin ngayon ay dance and fold. Mayroon dyaryo sa inyong harapan at ang mga parents ng bata ang maglalaro. Sa bawat pagtigil ng tugtog, kailangang magkasya kayo sa loob ng dyaryo. Kada level ay itutupi natin ang tinatapakan nyo. Ang mananalo ay magkakaroon ng gantimpala. Paliwanag ng host ang event na yon. Nanay, tatay, galingan nyo ah! Pag-cheer ni Kian sa dalawa. Napapakamot na lang si Knight dahil sa bahagi na pinasok niya. Mali yata ako ng desisyon ah.
Bumubulong na sambit ng lalaki. Pasimpleng tumawa naman si Nika dahil sa reaksyon ni Knight. Okay lang yan, akong bahala sa'yo. Sambit ni Nika sa kanya. Isang matamis ang ngiti naman ang ibinigay ni Knight, dahilan upang manlaki ang mga mata ni Nika at maramdaman na naman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nagsimula ang laro hanggang sa isang paa na lang ang kasya sa dyaryo. 1, 2, 3! Sa pagtigil ng musika, sabay na humakbang sina Knight at Nika sa papel. Ngunit dahil hindi sila kasya, aksidenteng na out of balance si Nika at natumba. Pumaibabaw ang dalaga kay Knight. Are you okay? Tanong ni Knight sa kanya habang nakayakap ang braso sa dalaga. Nagtama ang tingin ng dalawa sa isa't isa at sabay na bumilis ang tibok ng kanilang puso. Pakiramdam ng mga ito ay sila lang ang tao sa paligid. Uy! Narinig nila ang kantsawan ng mga tao at dali-daling tumayo. Halos hindi naman makatingin ang dalawa sa isa't isa. I'm sorry, kasi malit na lang yung papel eh. Sambit ni Nika. Hindi, ako dapat na mag-sorry kasi hindi kita nasuportahan. Bumaksa ka tuloy. Nay, tay, bakit po pulang-pula mga mukha nyo? Kunot noon naman tanong ni Kian sa dalawa. Napakamot na lang ng ulo si Knight at ganoon din si Nika. Sa pagsapit ng gabi, hinatid ni Knight ang dalawa sa kanilang bahay. Nakatulog naman sa pagod si Kian. Salamat pala sa tulong mo kanina ha. Saad ni Nika habang nakatayo sa harap ng pinto ng kanilang bahay. Wala yun, masaya ako at nakatulong sa inyo. Muling natahimik ang dalawa at hindi makatingin sa isa't isa. Sige na, pumasok ka na sa loob. Sambit ni Knight sa kanya. Hindi, mauna ka nang umuwi. Tugon naman ni Nika na tila mga bata. Natawa si Knight sa kanilang inakto kaya napakamot siya sa ulo. Oo na, sige na nga. Good night, Nika. Good night din. Lumakad palayo si Knight at sumakay sa kanyang kotse. Nanatiling nakapako ang ngiti niya sa kanyang mga labi. Hanggang sa maya-maya lang, unti-unti itong nawala. Sandali nga. Ano bang ginagawa ko? Tama ba tong iniisip ko? Tama pa ba tong ginagawa ko? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Knight, may asawa at anak ka na, hindi ba? Isang buntong hininga ang ginawa ni Knight. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit tila unti-unti siya nahuhulog kay Nika. Sa pagdating niya sa mansyon, nakahalokip-kip na sumalubong si Samantha sa kanyang harapan. San ka galing? Mataray na sambit ng babae. Overtime. Lumakad si Knight at akmanlalagpasan ng kanyang asawa. May nakakita sa'yo. May kasama ka raw na babae. Totoo ba? Nanlaki ang mga mata ni Knight sa sinabi ng kanyang asawa, dahilan upang mapalingon siya dito. Saan mo naman nakuha ang impormasyon yan? So, totoo nga. Sino siya? Kailan ka pa natutong mambabae, ha? Galit na galit na sambit ni Samantha sa kanya. Sam, stop it please. Pagod ako. No, Knight. Kaya pala gano'n na lang ang iwas mo sa akin? Kasi may iba ka na? Diretso lumakad si Knight at umiling. Hinawakan naman siya sa braso ni Samantha, ngunit agad din itong napabitiyo nang tapunan siya ng matala sa tingin ni Knight. I said, I'm tired. Malamig na sambit ni Knight sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Samantha dahil sa ginawang iyon ni Knight. Halos habol hininga ang babae nang pumasok siya sa kanyang kwarto. Simula kasi na maging mag-asawa sila ni Knight. Ayaw nitong tumabi sa kanya sa pagtulog, kaya may sariling silid si Sam. Hayop na lalaking yan. Paano niya nagawang mambabae? Hindi ko akalain na may ganun pala siyang side. Maya-maya lang, isang mensahe ang natanggap niya. Kumunot ang kanya noon ng basahin nito. Miss Sam, nakuhanan po namin ang litrato ang babaeng kasama ni Sir Knight. We will send it to your email. Pagkalipas ng ilang minuto, mabilis na napatayo si Samantha habang nanlalaki ang mga mata. Si Veronica Tuwa. Paano? Nabalot ng kaba ang babaeng si Samantha at mariing kinuyom ang kanyang kamay. Imposible! Alam na ba ni Nikan tungkol sa kanila ni Knight? Hindi maaari ito. Inis niyan sambit. Kinabukasan, nakangiting inaayos si Nika ang mga gamit ng anak papasok sa eskwela nang may kumatok sa kanyang pinto. Napangiti ang kanyang labi dahil alam na niya kung sino ito. Good morning! Pagbati ni Nika nang buksan niya ang pinto.
Bumungad naman ang gwapong mukha ni Knight habang may hawak itong bulaklak. Sa pagkakataong ito, hindi nagaling sa lola niya ang bulaklak. Siya na mismo ang bumili nito para ibigay sa dalaga. Good morning, Nika. Sambit ni Knight. Good morning po, Tata Knight. Pagbati naman ng batang si Kia nang sumilip ito sa pinto. Tila naging ganoon na ang routine ng dalawa at madalas nang sunduin ni Knight si Nika. Bye-bye! Sambit ni Kia nang papasok na ito sa eskwela. Nakatayo naman sa malayo sina Knight at Nika habang nakatanaw sa bata. Kakatuwang bibong bata ni Kia, no? Sambit ni Knight. Oo, matalinong bata talaga siya. Sa tingin ko, namanan niya yun sa kanyang ama. Sandaling natigilan si Knight ang marinig ito. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga na mapagtanto ang bagay na kanya sinabi. Sino ba ang? Oo nga pala, Knight. Hindi ka pa ba papasok sa trabaho? Pagbabago ni Nika sa usapan. Hindi. Nakalib ako today. Tugon naman ng lalaki. Lumakad si Knight ng marahang palapit kay Nika. Hinawakan niyang kamay ng dalaga, dahilan upang malaki ang mga mata nito. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ang bilis na naman ng tibok ng puso ko? Sambit ni Nika sa sarili. Nika, pwede mo ba akong samahan? Saan ni Knight? Saan naman tayo pupunta? I just want to treat you. Mariing napalunok ang dalaga sa bagay na narinig. Sige, okay lang. Sumakay ang dalawa sa kotse. Lihim namang napapasulyap si Knight sa dalaga at hindi niya maiwasang hindi mag-isip. Sigurado ko na siya yung babaeng yun. Siya ang babaeng nakasama ko at hindi ako maaaring magkamali. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, nakarating ang dalawa sa isang lugar kung saan mayroong maraming puno. Anong ginagawa natin dito, Knight? Feeling ko kasi masyado na tayong pagod sa mga bagay. Lalo ka na, mag-isa ka lang na nag-aalaga sa anak mo. Now is the time for you to relax. Noon lang napagtanto ni Nika na nasa isang spa pala sila. This way po, ma'am. Sambit ng isang babaeng humawak sa kamay ni Nika. Kunutan noon ng dalaga na sumama sa mga ito. Doon sa loob ay binigyan siya ng masahe at facial treatment. Samantala, naghihintay naman si Knight sa loob ng salon habang nagbabasa ng libro. Sa paglabas ni Nika sa loob, tumaas ang ulo ni Knight at napangiti. You look fresh. Pag-compliment niya sa dalaga. Bakit? Lagi ba ako mukhang haggard? Nakangusong wika ni Nika. Hindi naman, ang cute mo nga eh. Natahimik ang dalaga sa sinabi ni Knight. Nagsimula na namang mamula ang kanyang mukha, sabay sa mabilis sa tibok ng kanyang puso. Anyway, let's go. I asked them to prepare a food for us. Pag-aya ng lalaki. Umakyat sa may deck area ang dalawa, kung saan makikita nila ang mga bundok at nagagandahang bulaklak sa paligid. Wow, ang ganda naman dito. Sambit ni Nika. Sandali nga, Knight. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ba ito ginagawa? Natigilan si Knight sa paggalaw ng kutsara tindor sa kanyang kamay. Tumas ang kanyang ulo at diretsyon tumingin sa dalaga. Hindi pa ba halata, Nika? Mariing napalunok si Nika nang seryosong tignan siya ni Knight. Hindi. May pag-aalinlangan niyang sambit. Hinawakan ni Knight ang kamay ni Nika, saka nagbigay ng matamis ang ngiti. I like you, Nika. Alam kong bawal, pero yun kasi nararamdaman ko. Simula na makasama kita't nakita, hindi ko na napigilan ang puso ko na tumibok para sa'yo. Pero Knight, I know, alam kong meron akong asawa, pero hindi ko alam kung bakit. It feels like everything is not real, na para bang may mali. Nakaramdam ng kirot sa puso si Nika nang marinig ito. Just tell me na hindi mo ko gusto, Nika, and I will stop everything. Diretsyon tumingin ng dalaga sa mga mata ni Knight. Kapag ba sinabi kong gusto rin kita, may magbabago ba? Nanlaki ang mga mata ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Mapait nang ngumiti si Nika at hinawakan din ang kamay ng lalaki. Knight, inaamin ko, nahuhulog na ako sa'yo. Pero hindi tama nararamdaman natin. Mayroon ka ng asawa, Knight. Kahit anong gawin natin, nakatali ka na sa kanya. Alam ko, kahit sabihin ko pa sa kanyang totoo, wala namang magbabago. Hindi ba? Kasal na siya at hindi ako yun. Maya-maya lang,
Nagsimulan tumunog ang isang mabagal na musika. Tumayo si Nika at nilahad ng kamay sa harapan ni Knight. Pwede ba tayong sumayaw? Sambit ng dalaga. Tumayo si Knight at hinawakan sa baywang si Nika. Sinandal naman ni Nika ang ulo sa balikat ni Knight. Pwede mo ba akong bigyan ng pabor, Knight? Tanong ni Nika. Ano yun? Pwede bang ito na ang huling beses na magkikita tayo? Let's stop seeing each other. Itama na lang natin ang mga bagay na mali. Niyakap ni Knight na mahigpit ang katawan ni Nika. Sorry for loving you, Nika. Paglipas ng ilang araw, isang tawag ang natanggap ni Nika. Sino kaya to? Nasambit niya bago sagutin ang tawag na yun. Hello? Hello, Veronica. Remember me? Kumunat ang noon ni Nika nang mabosesan niya ang dating kaibigan. Samantha? Precisely. Anyway, tumawag ako sa'yo para sabihin magkita tayo. I will send the location. Yun lang ang mabilis na sinabi ng babae sa kabinaba ang telepono. Mariing napalunok si Nika dahil sa mga bagay na sinabi ni Samantha. After 5 years, ngayon na lang ulit sila magkakausap ng dating kaibigan. Sa pagdating ng hapon, nagkita ang dalawa sa isang restaurant. Long time no see, Veronica. Taas ang kilay na sambit ng babae. Ang laki na ng pinagbago mo, Samantha. Tama ka. Umahon na kasi ako sa hirap eh. Ikaw, bakit parang nasa laylayan ka pa rin? Hindi pa ba naging successful ang pagiging waitress mo? Kumunat ang noon ni Nika dahil sa kanyang sinabi. Ano bang kailangan mo? Hindi mo naman siguro ako pinapunta dito para lang laitin, hindi ba? Oo nga naman. Nandito ako dahil dito. Isang litrato ang nilapag ni Samantha sa ibabaw ng lamesa. Kumunot naman ang noon ni Nika nang tumama ang tingin niya sa litrato. Ano to? Ikaw to, hindi ba? Anong ginagawa mo sa asawa ko? Kumakabit ka ba? Alam mo may asawa siyang tao nilalandi mo? Hindi ko siya nilalandi, Samantha. Siya lumapit sa akin. Talaga ba? Kilala ko ang asawa ko, Nika. Hindi siya katulad mo na kung sino-sinong lalaking kinakama. Alam mong hindi ako ganun nangyari. Tumaas ang kilay ni Nika nang maalala ang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Sandali nga. Hindi ba ako dapat ang magtanong sa'yo kung paano kayo nagkakilala ni Knight? Sa pagkakaalam ko kasi, ako ang babaeng nakasama niya sa isang bar at kinuwento ko yun sa'yo. Mariing napalunok sa Samantha at hindi makatugon sa sinabi ni Nika. Maya-maya lang, isang batang lalaki ang dumating sa restaurant. Mami, bakit ba ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa kotse. Sambit ang batang lalaking si Ace. Kumunot ang noon ni Nika nang tumama ang tingin niya sa leeg ng bata. Nakita niya ang kwintas nito. Ang kwintas na yan? Pareho ng kwintas ng anak ko. Napatingin si Nika sa mukha ni Samantha at hindi makapaniwala sa nalaman. Sam, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Pinagawa ko yan. Wala ka ng pakialam doon. Marahas na tumayo si Samantha at hinawakan sa kamay ang anak. Basta, layuan mo asawa ko, Nika. Nauutal na sa adis Samantha sa dalaga. Tumaas naman na magkabilang gilid ng labi ni Nika dahil unti-unting nalilinawan ng mga bagay sa kanyang isip. Lumakad palayo si Samantha at dali-daling sumakay sa kotse. Ang babae niyan. Sigurado ako nagkaroon na siya ng ideya sa mga nangyayari. Kinabukasan, seryoso nakatitig ang mga mata ni Knight sa harapan ng laptop. Maya-maya lang, tumunog ang kanyang cellphone at agad niya itong sinagot. Hello? Sir Knight, may nakuha po kaming impormasyon sa taong pinaiimbestigahan niyo. Sige, ano yan? Isang CCTV footage sa loob ng bar kung saan kayo naroon 5 years ago. We will send it to your email, sir. Isang buntong hininga ang ginawa ni Knight saka binuksan ang video na pinadala sa kanya ng kanyang tauhan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapanood ang video, dahilan upang siya ay mapatayo. So, it is true. Siya nga babaeng yun. Mariing napalunok si Knight nang tuluyang makumpirma ang babaeng nakasama niya noon. Wala siyang sinayang na oras at agad na sumakay sa kanyang kotse. Samantala, isang halik sa pisngi ang iniwan ni Nika kay Kian nang ihatid niya ito sa eskwela.
Nanay, bakit po kaya wala ngayon si Tatay Knight? Malungkot na sambit ng bata. Hindi naman makatugon si Nika at malungkot na yumuko. Kasi anak, busy ngayon si Knight at marami siyang ginagawa. Bahagyan lumuhod si Nika at hinawakan ng balikat ng anak. Kian, simula ngayon, huwag ka na masanay na lagi nandyan si Knight ha? Hindi ganoon yan anak. Pasensya ka na. Baka kasi simula ngayon, hindi na siya magpapakita sa atin. Ha? Bakit po, Nay? Sayang naman po. Huwag kang mag-alala anak. Nandito naman si nanay, di ba? Nagsimulang umiti si Kian at tumango. Opo, tama kayo, Nay. Ikaw pa rin ang nanay ko at the best nanay in town. Natawa na lang ang dalawa sa kanilang usapan. Maya-maya pa, lumakad na si Kian papasok sa loob ng gate ng eskwelahan. Babay, Nanay! Sigaw ng bata saka tumakbo. Bye anak, mag-iingat ka! Sa pagtalikod ni Nika at akmang uuwi na sa kanyang bahay, nakita niya si Knight na nakatayo hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Knight? Nagmamadaling lumakad siya at hinawakan ng kamay ni Nika. Sumama ka sa akin. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Basta. Knight, nasasaktan ako! Hinila ni Knight ang kamay ni Nika at agad na sinakay sa kotse. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ang dalawa sa lugar kung saan naroon ang bar na pinagtrabahuhan ni Nika noon. Knight, anong ginagawa natin dito? Panimulang tanong ng dalaga. May gusto lang ako malaman, Nika. Kinuha ng lalaki ang kamay ni Nika, saka sila lumabas ng kotse. Sa pagpasok ng dalawa sa loob ng bar, agad na nakita ng manager ang babaeng si Nika. Oh, Veronica, long time no see. Ang tagal mo nawala ah. Pagtawag nito sa dalaga. Kilala mo ang babaeng to? Pinandilatan ng dalaga ang manager na nasa kanilang harapan. Tila hindi naman ito nakuha ng babaeng manager. Yes sir, dito siya nagtrabaho dati. Bakit po, may problema po ba? Napasampal na lang sa mukha si Nika dahil sa tinura ng dati niyang boss. Wala naman, salamat. Saad ni Knight, saka nakatas ang kilay na tumingin kay Nika. Hindi naman makatingin ng diretsyo ang dalaga sa mga mata ni Knight dahil alam niya sa sariling nagsinungaling siya dito. Kung ganon, ikaw nga. Bakit naglihim ka sa akin? Kunot noong tanong ng lalaki sa kanya. Kasi may asawa ka na. Anong gusto mo? Manggulo ako sa'yo? Oo, dahil ginulo mong isip ko simula nang dumating ka. Tell me, bakit mo ako tinaguan? Hindi naman ako nagtago. Hindi mo lang ako hinanap. I looked all over for you. But it seems like iba ang natagpuan ko. Knight. Si Kian, anak ko ba siya? Diretsyong tanong ni Knight na halos hindi napagsalitain si Nika. Mariing napalunok naman si Nika at yumuko. Sa kamarahan tumango sa binata. Oo, anak mo siya. Nauutal niyang tugon. Nabalot ng katahimikan ng dalawa. Sa pagbalik nila sa kotse, nanatili silang tahimik na tila nakikiramdam kung sinong una magsasalita. Knight, hindi mo alam kung gaano ko kasaya, Nika. Kunot ang noo na diretsyong tumingin si Nika kay Knight. All this time, akala ko hindi na kita makikita. Akala ko talaga ng babaeng kasama ko ay ang babaeng hinahanap ko. Mabuti na lang at pinaglapit tayo ng tadhana. Knight, hinawakan ni Knight ang balikat ni Nika. I promise, itatama ko lahat ng pagkakamali. Sisiguruhin ko magbabayad ang babaeng sa pagpapanggap niya bilang ikaw. Hindi makatugon ang dalaga. Mapait siyang umiti at matipid na tumango. Maya-maya lang, unti-unting lumapit ang mukha ni Knight sa mukha ng dalaga. Sa katuluyan naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na niya pinigilan ang nararamdamang pagmamahal sa isa't isa. Nang bumalik sila sa school ni Kian, si Knight ang sumundo sa bata. Tatay Knight! Nakangiting wika ng batang si Kian. Agad na tumakbo ang bata na makita ang lalaki saka ito yumakap. Finally, mayayakap din kita bilang anak ko, Kian. Sambit ng lalaki. Mapait naman na pangiti si Nika habang minamasdan ang dalawa. Sa pagsapit ng gabi, umuwi sa bahay si Knight na may galit sa puso. Agad niyang kinumpronta ang asawa dahil sa nalaman niya. Sabihin mo, bakit mo ginawa ang bagay na yon? Galit na sambit ni Knight. Anong ginawa? Ano ba sinasabi mo?
Mariing hinawakan ni Knight ang braso ni Samantha. Knight, ano ba? Nasasaktan ako! Sino ka? Bakit ka nagpanggap bilang si Veronica, ha? Ang lakas ng loob mo lukuhin ako. Nanlaki ang mga mata ni Samantha sa bagay na sinabi ni Knight. Saan mo? Wala kang masasagot sa akin, hindi ba? Pwes, alam ko na lahat, Samantha. Alam ko na lahat ng ginawa mong panloloko sa akin. Nabalot ng kaba ang puso ni Samantha. Hindi siya makatugon sa sinasabi ni Knight. Lumayas ka ngayon sa pamamahay ko. Marahas sa tinulak ni Knight ang babaeng sa Samantha sa sahig dahilan upang bumagsak ito. Mami! Sa pagkakataong ito, dumating si Ace at nakita ang lahat ng pangyayari. Dad, ano nangyayari? Tanong ng bata. Isang matalas sa tingin naman ang ginawa ni Knight kay Ace, saka muling tumingin kay Samantha na ngayon ay walang tigil ang pagluha. Lumayas kayong dalawa. Isama mong anak mo. Ano sinasabi mo, Daddy? Bad ka! Ayoko na sa'yo! Buti pa si Daddy Glenn! Kumunatan noon ang lalaki na marinig ang sinabi ni Ace. Nagmamadali naman lumapit si Samantha sa kanyang anak at agad na tinakpan ang bibig ng bata. Sinong Glenn? Wala yun, Knight. Siya ba ang totoong tatay ng batang yan? Mariing napalunok sa Samantha at hindi mahanap ang itutugon sa lalaki. Maya-maya lang, mabilis na tinanggal ng batang si Ace ang kamay ng kanyang ina. Basta! Bad ka! Sigaw ng bata saka tumakbo palayo sa dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig ng malakas sa kalabog ang dalawa. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ace! Sigaw ni Samantha saka nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Nanlamig ang katawan ni Knight na makita ang batang si Ace na nalaglag sa hagdan at naliligo sa sarili nitong dugo. Magmadali kayo! Ihanda ang kotse! Nagmamadaling utos si Knight sa kanyang mga tauhan. Kapag may nangyari sa anak ko, ikaw ang sisisihin ko! Sigaw ni Samantha sa kanya. Agad silang sumugod sa ospital. Sa kasamaang palad, kinailangan salina ng dugo ang batang si Ace. I'm sorry, Mr. Knight. Hindi po match ang dugo niya sa bata. Maging si Miss Samantha po ay hindi rin kadugo. Meron po ba kayong kilalang kamag-anak niya? Natahimik si Samantha at walang nagawa kundi umiyak. Napasuntok naman sa pader si Knight. Kasalanan ko to. Galit na sambit ni Knight. Maya-maya lang, humahabol hiningan tumatakbo si Nika na dumating sa ospital. Sa pagdating ng dalaga, isang matalas sa tingin ang ginawa ni Samantha sa kanya. Ang kapal ng mukha mo! Anong ginagawa mo dito? Galit na sambit ito. Akman sasampalin niya si Nika, ngunit agad na hinawakan ni Knight ang kamay niya. Subukan mo saktan si Nika at makakalaban mo ko. Anya. Walang hiya ka, Knight. Harap-harapan ka ng bababae. Ngayon pa na nasa ospital ang anak mo. Hindi ko siya anak, Samantha. Mariing kiniyom ni Samantha ang kanyang kamay. Pero ako pa rin ang legal na asawa mo. Not for long. Mabuti pa, tawagan mong ama ng anak mo. Baka siyang kadugo ng bata. Mariing napalunok si Samantha, ngunit wala na siya magawa. Dahil kung hindi niya gagawin ang bagay na yon, baka kung anong mangyari sa kanyang anak. Agad na tinawagin ni Samantha si Glenn at wala pang isang oras ay dumating na ito sa ospital. Nasaan ang anak ko? Nag-aalalan sambit ni Glenn. Kailangan niya ng dugo, Glenn. Nakikiusap na sa ni Samantha sa kanya. Agad naman tumungo si Glenn sa doktor at makalipas lang ng ilang minuto, nalaman nila na match ang dugo ng dalawa. Hindi naman maikakaila na ito ang totoong ama ng bata. Samantala, nakayuko si Knight habang patuloy na sinisisi ang sarili. Hinawakan ni Nika ang kamay niya upang mapakalma. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Knight. Wala kang kasalanan. Pero kasi, kung hindi ko lang sana siya sinigawan at hindi ako naging bayolente, hindi sana nadamay ang bata. Hindi mo yun sinadya. Nadala ka ng emosyon mo at yun lang yun. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Knight. Maya-maya lang, lumabas ang doktor mula sa silid ni Ace. Agad naman silang napatayo at hinihintay ang sasabihin ng doktor. Dok, kumusta pong anak ko? Tanong ni Samantha. Stable na lagay ng bata. Wala na po tayong dapat ipag-alala pa. Tuluyan nakahinga na maluwag ang mga ito at nabalot ang ngiti ang kanilang labi. Samantala,
Muling tinignan ni Samantha si Nika na animoy may pagbabanta. Ikaw ang may kasalanan ng mga to. Paninising muli niya sa dalaga. Tama na, Samantha. Alam na ng lahat ang ginawa mo. Itigil mo ng pagpapanggap, please lang. Tugon naman ni Nika sa kanya. Hinawakan ni Knight ang kamay ni Nika, saka pinag-intertwined ang kanilang mga daliri. Ngayong maayos na si Ace. Hiling ko na sana'y tigilan niyo ng pagpapanggap. Tumingin na lalaki sa kinaroroonan ni Glenn. Ikaw, gampanan mo pagiging mabuting tatay sa kanya at huwag mong ipaako sa ibang responsibilidad mo. Muling wika ni Knight. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa kinaroroonan ni Samantha. Hintayin mo na lang ang annulment papers natin. Iyon na lang ang kanyang nasabi. Saka tuluyang lumakad palayo habang hawak ang kamay ni Nika. Sa loob ng kotse ni Knight, napayuko siya dahil sa kabat panghihina. Hinawakan naman ni Nika ang kanyang likod saka yun hinimas. You did well, Knight. Sambit ni Nika. Tumingin si Knight sa kanya at ngumiti. Salamat dahil nandyan ka. Ang totoo, sa'yo lang ako kumuha ng lakas ng loob. Na makita kita, alam kong dapat ay may gawin ako. Hindi ako pwedeng tumayo lamang. Thank you, Knight. Thank you kasi pinagtanggol mo ko. As I always will. Sa paglipas ng araw, naging maayos ang relasyon ni Knight at Nika. Si Samantha naman ay tuluyan ang sumama kay Glenn kasamang anak nilang si Ace. Kasalukuyan namang pinoproseso ang annulment ni Knight at Samantha. San ba tayo pupunta? Excited na wika ni Nika habang naka-blindfold ang mga mata. Basta akong bahala sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Natutuwan sambit naman ni Knight. Kasalukuyang walang suot at tsinelas ang dalawa habang lumalakad sa isang Bermuda grass. Malayo pa ba? Ito na. Hinawakan ni Knight ang piring sa mata ni Nika. Saka iyon, unti-unting tinanggal. Nanlaki ang mga mata ni Nika nang makita nakatayo siya sa gitna ng mga bulaklak habang ang malamig na hangin ay humahalik sa kanyang balat. Ang ganda, Knight. Sambit ni Nika saka umiikot ang tingin sa paligid. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Knight sa kanya. Oo, sobrang ganda. Gusto-gusto ko talaga mga bulaklak. At dahil gusto mo mga bagay na to, gagawin natin tong mas special pa. Anong ibig mo sabihin? Maya-maya lang, nanlaki ang mga mata ni Nika nang makita niyang marahang pagluhod ni Knight sa kanyang harapan. Knight, naiiyak na sambit ang dalaga. I'm sorry kung nagkamali ako nung una. Pasensya ka na kung hindi kita natagpuan agad, Nika. Pero sana, hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. Nagsimulang gumapang ang luha sa pisngi ni Nika habang naririnig ang sinasabi ni Knight. Veronica Lopez, sa harap na nagagandahang bulaklak sa paligid, gusto ko sanang itanong sa'yo ang isang mahalagang bagay. Sandaling tumigil si Knight at kinuha maliit na kahon sa kanyang bulsa. Sa pagbukas ng kahon na yon, bumungad ang isang singsing na may kumikinang na diamond. Will you marry me? Mariing napahawak sa kanyang labi si Nika, pinipigilan ng pagluha ng kanyang mga mata. Yes, I will marry you, Knight. Tugon niya sa lalaki. Matapos ilagay ang singsing sa daliri, tumayo si Knight at mahigpit na niyakap si Nika. Thank you, Nika. I love you. Salamat at hinintay mo ko. Naglapat ang labi ng dalawa at pinagsaluhan ng isang mainit na halik. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Nika na nasa tabi ng kanyang fiancé. Napangiti siya habang minamasdan ang guwapong mukha ng lalaki. Akala ko talaga hindi na kita makikita ulit. Ang totoo, halos susuko na ako noon sa kakahanap sa'yo. Akala ko hindi ko kayang palakihin si Kia na mag-isa. Mabuti na lang at pinatibay ako ng panahon. Ngunit ngayon nandito ka na. May kasama na ako sa buhay. Hinawakan ni Nika ang noon ni Knight sa kamarahan itong hinimas. Mahal na mahal kita, Knight. I'm sorry dahil umiwas ako sa iyo noon. Hinalika ng dalaga ang noon ni Knight dahilan upang gumalaw naman ng kaunti ang lalaki ngunit hindi ito nagising. Maingat at marahan tumayo si Nika mula sa pagkakaupo sa kama saka lumabas ng silid.
Sa sala ay nakita niya ang lola ni Knight na nakikipagkwentuhan sa anak niya. Good morning po. Pagbati ni Nika sa matanda. Good morning, Iha. Magkakaroon na ba ng kapatid si Kian? Birong sambit na matanda. Po? Ano po kasi? Nagbibiro lang ako, Iha. Halika at mag-agahan ka na muna. Pag-aya nito sa kanya. Ngumiti naman si Nika sa pag-alok sa kanya nito, saka umupo sa tabi ng matanda. Sa maliit na lamesa na nasa harapan nila ay nakapatong ang ilang donut. Wow, ang sarap naman nito. Saan ni Nika? Iha, maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ng apo ko ha. Nako, kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon nakatali pa rin itong apo ko sa mangkukulam na babaeng yon. Sunod-sunod na sambit ng matanda. At saka nakakatuwa kasi nandito na ang cute na cute kong apo sa tuhod. Alam mo ba, na makita ko palang itong anak mo, alam ko na agad na si Knight ang ama nito. Kuhang-kuhang hubog na mukha, oh! Natawa na lang si Nika sa sinabi ng matanda sa kanya, saka napailing. Salamat po, Lola. Ang totoo, ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo kasi hindi kayo nagsawa sa kabibigay sa akin ng bulaklak noon. Gusto ko nga po sanang personal na mag-thank you. Nako, Iha, hindi mo kailangan magpasalamat. Sinadya kong gawin yon para magkita kayo ni Knight. Tignan mo, effective naman, hindi ba? Natutuwang sambit ng matanda. Napapailing na lang si Nika habang nakangiti ang mga labi. Maya-maya lang, hinawakan ng matanda ang kamay ni Nika at ngumiti. Masaya ako para sa inyo ng apo ko. Sana alagaan yung isa't isa. Salamat po, Lola. Good morning. Sabay na napalingon ng dalawa sa hagdan nang marinig ang tinig ni Knight. Wala itong t-shirt pang itaas, dahilan upang mapatakip na mga mata si Nika. Knight, bakit ka naman lumalabas ng ganyan? Nahihiyan sambit ni Nika. Ano masama? Nandito naman ako sa bahay ko, hindi ba? Lumakad si Knight at lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Saka nito nilapit ang mukha. Knight! Hoy, bumalik nga kayo doon sa kwarto. Huwag nga kayo dito sa tabi ko. Wika ng matanda. Sorry la. Anyway, magbihis ka na, Nika. May pupuntahan tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Sa Disneyland. Disneyland? Gulat at sambit ang dalaga. Wala naman itong nagawa dahil sa oras na magpasya si Knight, lahat sila ay sumusunod. Nang araw na yon, nagtungo ang tatlo sa Hong Kong. Ito ang unang beses na makarating doon si Nika. Wow! Napakaganda dito, Knight! Masiyang sambit ang dalaga. Binuhat ni Knight ang anak niyan si Kian at nilagay sa kanyang balikat. Hinawakan naman niya ang kamay ni Nika saka ngumiti sa dalaga. From now on, pupuntahan natin ng mga bansa na gusto niyong puntahan. Babawi ako sa mga araw na hindi ko kayo kasama. Saad ni Knight sa dalaga. Salamat, Knight. Masaya nagsuot ng Mickey Mouse na hairband ang mga ito. Tuwan-tuwa naman si Kian sa mga bagay na unang beses pa lang niya nakita. Thank you, Daddy Knight. Napakasaya ko po. Anything for you, anak ko. Nanood ng Disney parade ang dalawa at labis sa tuwa ang naramdaman ng mga ito. Matapos yun, nagdesisyong umupo muna sa bench ang mga ito. Thank you ulit, Knight. Sobrang pinasaya mo kami ngayong araw. Sambit ni Nika habang nakapatong ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang fiancé. Hindi ba sinabi ko na gagawin ko lahat para makabawi sa inyo? I'm so happy na nabibigay ko na sa inyo lahat at sobrang panghihinayang ko dahil naibigay kong oras ko sa isang maling tao. Yumuko si Knight at nababakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. It's okay, Knight. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, hindi ba? Tugon ni Nika. Sinandal ni Knight ang kanyang ulo sa ulo ng dalaga, saka pumikit. Tama ka. May oras pa tayong tatlo at marami pang alaalang ating bubuuin. Sa pagsapit ng gabi, naghotel ang pamilya at doon nagpalipas ng gabi. Tignan mo, Knight. Ang ganda naman ng mga ilaw. Sambit ni Nika habang nakatanaw sa bituin sa langit. Kasalukuyan na sa loob ng kwarto ang dalawa at maaga naman nakatulog si Kian. Tama ka, Nika, pero mas maganda ka. Sambit ni Knight sa kanya. Bolero. Lumakad si Knight at lumapit sa dalaga. Niyakap niya si Nika at napangiti. Totoo naman ang sinasabi ko .
Ikaw ang pinakamaganda sa lahat, Nika. Marahang hinawakan ni Knight ang balikat ng dalaga, saka ito pinaharap sa kanya. Dahan-dahan lumapit ang mukha ni Knight sa mukha ni Nika, saka pinaglapat ang kanilang mga labi. Tulog na si Kian. Pili yung bulong ni Knight sa tainga ng dalaga. Oh, anong gagawin? Taas ang kilay na tugon naman ni Nika. Alam mo na. Napatili na lang si Nika nang buhati ni Knight ang kanyang katawan. Saka siya nito maingat na binaba sa ibabaw ng kama. Ikaw talaga! Ganyan kita kamahal, Nika. Natatawan sambit ni Knight. Nang gabing yon, isang mainit na pagsasama ang pinagsaluhan ng dalawa. Makalipas ang 1 linggo, muling bumalik sa bansa ang mga ito. Habang nasa trabaho si Knight, naisipan naman ni Nika na bisitahin ang kanyang yumaong ina. Nay, pasensya na po kung ngayon lang ako nakabisita ha. Medyo naging busy lang po ako eh. Paliwanag ni Nika habang nakatingin sa puntod ng kanyang ina. Nilapag niya ang bulaklak at umupo sa tabi nito. Nay, alam niyo ba? Yung lalaking kinukwento ko sa inyo, magiging asawa ko na siya. Alam kong napakabilis ng mga pangyayari pero sobrang saya ko kasi akala ko hindi ko na siya matatagpuan eh. Malungkot at tumingin sa langit si Nika, saka mapait nang umiti. Nay, kung nandito ka ngayon, magiging masaya ka rin kaya para sa akin? Maya-maya lang, isang puting paru-paro ang lumapit kay Nika at dumapos sa kanyang pisngi. Napangiti ang dalaga na makita ito. Salamat sa halik mo, nanay. Opo, alam kong masaya ka kung nasaan ka man. Matapos bisitahin ni Nika ang kanyang ina, naisip niyang dumaan sa lugar kung saan siya dating nakatira. Sa pagdating niya doon, kumunot ang kanyang noo nang makita niya si Samantha. Nakasando lang ito at naglilinis ng daanan sa labas ng kanilang kahoy na bahay. Ano ba? Bilisan mo nga riyan! Ilang pinapagawa ko sa'yo, napakatagal mo pa. Opo, Nay. Sandali lang kasi mabigat po. Ay, nakong bata ka. Puro ka reklamo. Napapailing si Nika habang nakikita ang ginagawa ng mag-ina. Maya-maya lang, tumaas ang tingin ni Samantha, dahilan upang makita siya nito. Nika, ikaw pala. Saad ni Samantha. Tumingin ito sa kanyang paligid at nakaramdam ng hiya dahil sa kalagayan niya ngayon. Sige, pagtawanan mo na ako. Alam ko naman yan ang pinunta mo dito, di ba? Hindi ako ganong klaseng tao, Samantha. I'm sorry kung ano man ang nangyari sa'yo ngayon. Ang totoo, everyone deserves a second chance pero nasa tao pa rin ang pagbabago. Nandito ako para ibigay ito. Kinuha ni Nika ang wedding invitation sa loob ng kanyang bag at binigay yon kay Samantha. Really? You're giving me this? Sam, alam ko kung paano tayo lumaki at kung gaano kahirap ang buhay natin noon. I still want to be your friend kahit na isuka mo pa ako. Handa ako magpatawad sa'yo, Samantha. Mariing napalunok si Samantha dahil sa sinabi ng dating kaibigan. Tinignan niya ang hawak na card at wala sa sariling naluha ang mga mata. Bakit mo ba ako pinapaiyak ka? Inis na wika ni Samantha sa kanya. Hindi naman kita pinapaiyak. Ikaw ang umiiyak ng kusa. Nagsimulang humikbi si Samantha at agad na lumapit sa kaibigan. Saka ito mahigpit na yumakap. Sorry, Nika. I'm very sorry. Ang totoo, nagawa ko lang yun dahil pagod na ako sa buhay ko. Pagod na ako mamalimos ng awa sa iba. Sunod-sunod na saad ni Samantha na tila nagsusumbong na bata. It's okay. Wala na yun, Sam. Nakaraan ang bagay na yun. Sorry. Sorry talaga. Sunod-sunod na sambit ng babae. Sa paglipas ng ilang buwan, tuluyang nawala ang bisa ng kasal ni na Samantha at Knight. Malaya namang naituloy ni Nika at ang matagal na nilang plano na kasal. Okay lang ba itong suot ko? Hindi ba halata tong tiyan ko? Kinakabahan tanong ni Nika habang suot ang wedding dress niya. Hindi, maganda nga sa'yo eh. Though medyo halata nga yung tiyan pero hayaan mo na kasi kasalanan nyo naman yan. Pabirong wika ni Samantha sa kaibigan. Grabe ka naman. Mahinang hinampas si Nika ang braso ni Samantha, saka natawa na lang ito. Kasi naman yung asawa mo, hindi makapaghintay sa honeymoon. Ayan, nagkalaman tuloy agad yung tiyan mo.
Natatawang wika ni Samantha sa kanya. Nahihiya naman na yumuko si Nika saka umili. Hinawakan niyang kanyang tiyan at ilang buwan na rin siyang nagdadalang tao. Ibig lang sabihin, ganun talaga ako kamahal ni Knight. True naman. Anyway, ayusin na natin yung damit mo dahil naghihintay na sa'yo ang groom mo. Kahit gaano kalalim ang naging alitan ng magkaibigan Samantha at Nika, sa huli ay natuto pa rin silang magpatawad at magkasundo. Kahit papano, naayos din ang ugali ang anak ni Samantha na si Ace. Salamat Samantha. Kung wala ka dito, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Sambit ni Nika sa kaibigan. Sus, wala yun no. Mas malaki ang utang na loob ko sa'yo no. Nagtawanan na lang ang dalawa sa isa't isa. Ang masasama na karaan nilang dalawa ay tuluyan na nilang binaon sa limot. Tapos na ba kayo mag-ayos? Sabay na napatingin ang magkaibigan na marinig ang lola ni Knight na ngayon ay kadarating lang sa loob ng dressing room. Opo lola. Tugon naman ni Nika na may ngiti sa labi. Halos hindi makatingin ng diretso si Samantha sa matanda. Nung magkasama pa kasi sila, hindi siya naging mabuti dito. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Kunot noon sabi ng matanda kay Samantha. Yumuko si Samantha at lumapit dito. Sorry po. Ano? Hindi ko marinig. Sorry po. Buong nakasasigaw ni Samantha sa matanda. Para saan ka nagsasorry? Matalas na tanong ng matanda. Kasi hindi tayo nagkasundo nung magkasama pa tayo sa isang bubong. Also, pasensya na po kayo dahil sa magaspang kong ugali. Sandaling natahimik ang matanda dahil sa sinserong pagsasalita ni Samantha. Ngumiti siya at hinawakan ng balikat ang dalaga. Oo na, sige na. Pinatatawad na kita, pero hindi pa rin kita gusto para sa apo ko. Kinikilig ng ngumiti naman si Samantha. Talaga po, Lola? Sorry na po kasi dahil masyado akong ambisyosa noon. Sige na. Sambit ang matanda. Yay! Parang bata namang wika ni Samantha, saka yumakap sa matanda. Sandali lang, pwede mo ba kaming iwan muna ni Nika at may pag-uusapan lang kami? Sige po, kaya po malakas kayo sa akin. See you later, Nika. Nagmamadaling lumakad palabas ang dressing room si Samantha. Samantala, lumapit naman ang matanda kay Nika at nakangiting hinawakan ng kamay nito. Napakaganda mo, Iha. Ikaw na yata ang pinakamagandang bride na nakita ko. Sobra naman po yata yun, Lola. Ay, hindi ako nagbibiro. Anyway, nandito ako para ibigay sa iyong isang bagay na mahalaga sa pamilya Watson. Po? Binuksan na matanda ang pala ni Nika, saka nilagay dito ang isang kwintas. Lola, para saan po ito? Nasa akin pa kasi ang kwintas na ibinigay ni Knight noon. Ang kwintas na ito ay kwintas ko. Ang ibinigay sa iyo ni Knight ay ang kwintas ng lolo niya. Ibinibigay ko sa iyo ito para terno na kayo ng apo ko. Ang totoo, nangako kami na yumao kong asawa na ibibigay namin ang kwintas na ito sa taong karapat-dapat. At ngayon, nakita na kita, Nika. Sunod-sunod na paliwanag ng matanda. Salamat po, Lola. Halos maiyak na wika ni Nika, saka mahigpit na yumakap. Oh, tama na ha. Huwag kang umiyak kasi mawawala ang make-up mo. Opo. Overwhelmed lang ako dahil sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. Ang totoo, ako ang dapat magpasalamat sa iyo kasi binigyan mo ng gwapong anak ang apo ko. Thank you, Nika ha. O siya, tama na nga yan. Hinihintay ka na ni Knight sa labas. Tumango naman si Nika at pinahiran ng konting luha na tumakas sa kanyang mga mata. Maya-maya lang, lumabas na rin ang matanda mula sa loob ng dressing room. Suot ang mahabang trahe de boda. Naglakad si Nika patungo sa altar kung saan naghihintay ang mapapangasawa niyang si Knight. I, Veronica Lopez, take you, Knight Watson, to be my husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Matapos ang seremonya ng kasal, dahan-dahang hinawakan ni Knight ang magkabilang pisngi ni Nika.
Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. I love you, Nika. I love you too, Knight. Lumapat ang labi ng dalawa sa isa't isa. Wala na silang pakialam sa mga taong naghihiyawan sa paligid. Tila sila na lang ang nasa loob ng simbahan. Patuloy na pinatunayan ng mag-asawa ang pagmamahalan na nararamdaman nila. At sa huli, masayang ipinagpatuloy ni Knight at Nika ang buhay kasama ang binuo nilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!